Isang question lang, going back to Sunshine, after the success ng mga concerts nila, how was she? Kasi parang for the longest time, naging parang plain housewife lang siya. How was she now? Anong observation mo sa kanya? For the longest time naman, hindi naman talaga parang siya yung parang nasa bahay lang. Pero syempre kasi parang nanganak kasi siya. So talagang nag-focus din siya sa nakapag-racket pa naman siya nung dati, tapos may mga konting negosyong mga inaayos. And then May mga guesting. may guesting din. Pero nung syempre actually nga kaya siya yung isa sa mga medyo lumaki sa sex work kasi kapapanganak niya pa lang. Yes. Diba? Pero nakita ko din, actually hataw na hataw nga pero si Sari yun yung anak ng asawa ko, di ba? Kaya nga sabi ko yung tahi mo eh. Si Sari yun, pero umahataw kasi love niya yung ginagawa niya. So, going back to your question, yung dati na buhay, yung sabi niya nga kung kailan pa tumanda siya. Tsaka pa sila naging sobrang busy. Alam niyo po, sinasabi kinikwento niya sa akin, na nung panahon ng sikat sila ng sex bomb sila, hindi nila masyadong naramdaman. Dahil siguro wala naman silang, kumbaga lang yung routine nila, papasok sa Itbulaga, magdi-day 7, bukas ganun lang. Tapos, syempre may manager sila ng group, di ba? Pero ngayon kasi sila na yung mahawak ng mga TF nila. So medyo sabi niya, ngayon lang, ba't mo lang ngayon naramdaman na parang okay, mas okay yung yung okay yung inyong grupo. Kaya sabi niya kasi yung TF daw. Yeah. Mas lumaki na. Nahawakan. Mas lumaki na. Sabi ko, sige, magtrabaho ka ng magtrabaho. Ako na bahala sa mga bata. At saka Vice, sobrang na sa social media, di ba? Oo nga, kasi Na hindi nila ikaw expect. nga, sinusupport mo siya. Actually, hindi naman nila talaga, wala namang nag-expect na mangyayari. So, siguro, ang nakita lang natin ngayon sa kanila, hindi na lang sila girl group. Dati kasi pag sinabing sex bomb, ano yan para sa mga mga kasambahay, yun ang mga fan yan, yung mga masa. Pero ngayon hindi. Sex bomb ay nakita natin na isa na silang icon. Yung mama na yung mga kasama. So far ano yung usapan niya since nakabalik na siya, just in case may mga shows at saka may mga offers sa kanya. O may mga limitations. Ano usapan niya? Wala naman. Actually, ngayon nga parang buong March, dami nilang March, April, May kasi Bakit? Hindi, pero may na-cancel na show, di ba? In Dubai. Pero napalitan din ng local show kung sakali man na. Pero huwag niyo munang ilabas kasi hindi niyo munang, in-announce na ata nila na reschedule na daw. Baka kasi mauna pa ako sa kanila. Sabihin sex bomb. Manager. Bagong manager ng sex. Pero Vice Go, I think siyempre maapekta yung schedule ni Sunshine sa bahay niyo. Kasi noon nabalita namin, parang ini-require niya or inas niya sa'yo na Sunday, dapat family day. Do you think hindi maapekto niya sa pagiging sikat ngayon ni Sunshine? Yung mga ganun. Yun nga, iniisip ko ngayon kasi umausap na nga ako ng doktor dahil tingin ko baka magkaroon ako ng mental health. Ay, what? Ng anxiety, depression kasi hindi ko makakatabi yung asawa ko ng ilang araw sa ilang buwan. Hindi, joke lang. Pero sabi ko, gawin mo lang. Bibigyan mo siya. Kasi sabi ko, alam nyo kasi sila, hindi na yan yung karero nila. Hindi na sila bata. Hindi na sila parang girl group na nagsisimula ngayon na biglang sumikat. Hindi. Meron na sila siyang kanya-kanyang buhay. At itong phase na to, hindi ito parang paglipas ng 5 taon, ganyan pa rin. Hindi. Itong phase na to, dilipas din yan. Babalik uli sila sa kanilang buhay. I-enjoy nila yan. Yung mga girls, mag-ipon, dahil may pinag-aaral na mga anak, may mga negosyong gustong gawin. Ito yung time para mag-ipon. No? Hindi mo kailangan gumastos ng malaki dahil hindi na yan yung career nila. So kailangan nilang time ngayon, ito yung time na magtrabaho kayo, mag-ipon kayo para sa future ng pamilya ninyo. So kaya ako naman, support ako din sa kanya para din naman sa sarili niya, nagagawa niya yung gusto niyang gawin at the same time. At pag dilipas din naman yung panahon na yan, sabi ko naman, sa akin pa rin naman uuwi yan. Yeah. Sure ka, Chos. Pero ikaw, Vice, hindi mo ba namimiss ang showbiz ang pag-arte? Hindi ka ba babalik sa pag-arte? Sa ngayon siguro, focus muna ako sa trabaho ko dito. Lalo na kailangan din
natin natutukan yung mga programa ng provincial government at ako bilang isang mambabatas makapag-legislate pa ng mga ordinances na para sa mga na makakabuti sa aking mga kababayan. So I have to be present. So ako, ganun din naman ako sa parang tinitingnan ko kasi ang paglilingkod na parang isang pamilya. Kung makikita ninyo, sa time na kailangan ako ng asawa ko, present ako. Sa time na kailangan ako ng mga anak ko, present ako. So dapat, sa panahon din na kailangan ako ng mga constituents ko, I'm always present. Dahil bumagyo, makikita ninyo, mulusong tayo sa baha, sa panahon ng kalamidad, sa panahon na normal na araw, nandyan tayo. Kasi para malaman, kasi pinapasweldo tayo ng taong bayan. Tapos makikita, lagi ka rin wala. Kaya nga sa totoo lang, doon sa concert ni Shine, wala pa akong sasama, wala pa akong date. Kasi talagang yung public service, ayun talaga, kumbaga, ito na yung naging buhay natin. Kaya yung pagbalik sa showbiz, medyo medyo hindi yun yung priority. Pero may mawala yung offer. Oo, meron naman. May mga naging offer na nung... Didecline mo? Oo, kasi syempre ayaw mo naman, hindi naman tayo superstar para di ba? Parang magsabi na hanggang gantong oras lang ako, di ba? Kasi maghiwala yung posisyon ko dito pagdating mo dapat dapat walang VIP treatment lagi. So ayoko naman masacrifice yung oras ng mga kasama ko sa trabaho. Kasi Vice Governor yan, maraming trabaho yan, maliliit yan. Kailangan gantong araw lang siya pwede. Kung kailangan ako sa eksena, paano na? Di ma-delay yung So ganun lagi. Magsasabi ako ng date na ito po yung schedule ko, hindi nagtutugma. So baka nga hindi pa para sa akin yun. Saka siguro nga talagang sa load ng trabaho ko dito sa Bulacan, si Shine na lang ang mag-shine. Ano ulit mong showbiz project? ABS pa. ABS. Before pandemic ata yun. Kasi doon ako nag-decide talaga na tutok na muna ako sa trabaho ko kasi nag-withdraw ako dun sa show na yun. Tapos parang teleserye mga ipaglaban mo, yung mga ganun lang, maalala mo kaya. MMK, Tapos puro guesting lang, pero hindi na. Siyempre, hinahanap mo, nami-miss mo. Kasi ganun yung pag-artista ka, hinahanap ng katawan mo. Oo naman, syempre. Kumbaga, nami-miss natin yung pag-arte, nami-miss natin yung mag-perform, di ba? Pero sabi ko nga siguro nag-mature na rin ako as public servant na parang siguro you have to, hindi mo kasi kailangan mong tanggapin ang realidad na hindi mo pwedeng pagsabay-sabay lahat ng gusto. Sorry, medyo recapitulate kami here. Pero how does it feel na pinupuri ka ni Governor ng... Oo nga doon, sinismis na nga sa Sorry, akin. dito kami pero how happy you are? Siyempre masaya ako dahil tinitingala natin si Governor Daniel. Saka siya kasi yung... Alam nyo kasi kaming dalawa, magkasama kami sa politika. Pero pag outside politics, para lang kami magkapatid din. So, kilala niya ako personal, kilala ko siya personal. Kasi merong governor at vice governor na hindi nag-uusap yan. Sa harap lang ng camera, sa harap lang ng mga tao na parang close yan. Pero pag after, nagbabackstabbing yan. Pero kami ni Gov, siguro nakita niyo naman nung panahon na nagkaroon ng parang insidente si Gov dito sa Bulacan na sino yung umalalay sa kanya. Ako kung napanood niyo yun dati, yung hindi siya nakapagsalita. Yeah. Kung ibang vice governor yun, baka binigyan na lang ng Biogesic, sige uwi ka na para bukas ako na governor. Hindi, ako pa nga nagdala sa ospital. Kasi dahil ang gusto ko, yung pagmamahal ko kay Gov bilang isang kapatid, parang kuya ko. Sir, kasi si Gov medyo